Good day everyone! My name is Alianor V. Adam together with my group mates sa Haraman team. In this video, we will discuss non-government organizations in BARM. Okay, first, we have Mindanao Humanitarian Team or MHT. So, itong Mindanao Humanitarian Team or MHT ay isang grupo ng mga organization na nagtutulungan para magbigay ng agarang tulong sa mga community na naapektuhan ng kaguluhan at natural disasters sa BARM. So sila ang nagbibigay ng relief goods tulad ng pagkain, pansamantalang tirahan, malinis na tubig at serbisyong medical tuwing may emergency. So, itong MHT ay nakikipag-coordinate sa mga local government units or LGUs para siguraduhin na mabilis at maayos ang tulong na naibibigay nila. So, aside from emergency response, tinuturuan din nila ang mga community ng disaster preparedness para mas maging handa sa hinaharap. So, ang mga ginagawa nila ay napakahalaga para masagip ang buhay at mabawasan ang hirap ng mga tao sa panahon ng sakuna. Next is Bangsamoro Development Agency or BDA. So, ito namang Bangsamoro Development Agency or BDA ay isang development arm ng Moro Islamic Liberation Front or MILF na ang layunin ay buuin at pagandahin ang Bangsamoro region. So, ang pinapatupad nila ang mga community projects tulad ng paggawa ng infrastructure, pagbibigay ng livelihood support, at pagsasanay para sa mga tao. So, ang focus ng BDA ay labanan ang kahirapan, kawalan ng trabaho, at mga epekto ng decades-long conflict. Tinutulungan nila ang mga community na maging mas self-reliant habang pinapalakas ang peace-building efforts. So, malaking parte ang BDA sa patuloy na proseso ng kapayapaan at pag-unlad sa BARM. Number 4 is ang UNICEF Philippines BARM Projects. So, itong UNICEF ay tumutulong sa BARM para tugunan ang mga issues na nakakaapekto sa mga bata at pamilya, lalo na sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. So, ang focus nila ay child protection para siguraduhin na ligtas ang mga bata mula sa abuse, exploitation, at violence. So, kasama sa mga ginagawa nila ay ang pagpapatayo ng schools, training para sa teachers, at vaccination programs para sa mga bata. Nagbibigay din itong UNICEF ng nutrition programs para labanan ang malnutrition. So, ang goal ng UNICEF ay tiyakin na ang bawat bata sa BARM ay may access sa kanilang basic rights at mas maliwanag na kinabukasan. Number 4 is ang UNICEF Philippines BARM Projects. So, itong UNICEF ay tumutulong sa BARM para tugunan ang mga issues na nakakaapekto sa mga bata at pamilya, lalo na sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. So, ang focus nila ay child protection para siguraduhin na ligtas ang mga bata mula sa abuse, exploitation, at violence. So, kasama sa mga ginagawa nila ay ang pagpapatayo ng schools, training para sa teachers, at vaccination programs para sa mga bata. Nagbibigay din itong UNICEF ng nutrition programs para labanan ang malnutrition. So, ang goal ng UNICEF ay tiyakin na ang bawat bata sa BARM ay may access sa kanilang basic rights at mas maliwanag na kinabukasan. Number 5 is the Community and Family Services International or ang CFSI. So, itong Community and Family Services International or CFSI ay tumutulong sa mga pamilyang nawala ng tirahan at mga vulnerable groups sa BARM.
So, nagbibigay sila ng support tulad ng shelter kits, financial assistance, at livelihood programs para matulungan ng mga tao na makabangon muli. So, kilala rin sila sa mga kanilang psychosocial support programs na tumutulong sa mga taong nakaranas ng trauma dahil sa conflict or natural disasters. So, aside from that, nagbibigay din sila ng disaster preparedness training para mas maging matatag ang mga community. So, napakahalaga ng ginagawa ng CFSI para sa long-term recovery at stability ng mga tao sa BARM. So, napakalaki ng role ng mga NGO sa BARM, no? Dahil tinutulungan nila ang mga tao na harapin ang mga problema tulad ng kahirapan, conflict, at disasters. Nagbibigay sila ng tulong na hindi kayang punuan ng gobyerno tulad ng humanitarian aid, healthcare, education, at suporta sa kabuhayan. So, malapit silang nakikipag-ugnayan sa mga community para matiyak na sustainable at makabuluhan ang mga project. Aside from that, tinutulungan nila na solusyonan ang mga sanhi ng instability tulad ng kawalan ng opportunity at inequality. Ang trabaho nila ay mahalaga para magdala ng pag-asa at mas magandang kinabukasan sa mga bangsamoro. And usually, ang mga NGO sa BARM ay nakikipag-collaborate sa BARM government, international agencies, at local communities para magbigay ng tulong, mag-promote ng sustainable development, at suportahan ang peace process. Dahil sa history ng conflict at underdevelopment sa lugar, malaking tulong ang NGOs para mag-improve ng buhay ng mga tao at para makamit ang peace at stability.